hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Lawin, isa ng super typhoon. Tropical Cyclone Warning Signal number 5, nakataas na sa Cagayan at Isabela. Storm surge na posibleng idulot ng Super Typhoon Lawin pinaghahandaan na ng Philippine Coast Guard. No sail policy sa lahat ng pantalan sa bansa, mahigpit na ipinatutupad. Mga residente sa Cordillera Region nagsimula ng lumikas dahil sa banta ng Bagyong Lawin. Senator Laila De Lima at mga dating opisyal ng Bucor at NBP posibleng may pananagutan sa paglaganap ng illegal na droga sa Bilibid batay sa committee report ng House Justice Committee. Pulong ng Pangulo sa Chinese leaders bukas, inaasang tututok sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Una sa ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking biktima ng pambubugbog sa Subic, Zambales at isang motorcycle rider na naksidente naman sa Bulacan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team na nakadagan pa sa isang lalaki ang kanyang motorsiklo matapos maaksidente sa Maykawayan, Bulacan kagabi. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang biktima na si Henry Gatil na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos ito ay dinala na ang biktima sa pagamutan, ngunit 3 ospital ang tumanggi sa pasyente dahil sa kawalan ng CT scan. Pagsapit sa Maykawayan Doctors Hospital, dito na inasikaso ang iba pang pangangailangang medikal ni Henry. Na-rescue siya. Hindi iniwan ng UNTV yung pisang ko. Kahit ilang ospital na yung tumanggi, hindi pa rin iniwan yung pisang ko. Kaya papasalamat po ako na okay na yung pisang ko. Samantala, duguan at nakahando sa ipa sa gilid ng kalsada ang lalaking ito nang datna ng UNTV News sa Barangay Kalapandayan sa Subic pasado alas 11 kagabi. Na mag-aangka ng kamay at may malaking hiwa sa ulo, ang biktima na si Leo Ranil na kaagad namang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue. Ayon kay Leo, pauwi na siya ng bahay nang harangin at bugbugin siya ng grupo ng mga kalalakihan. Matapos napatan ng first aid ay inihatid na ang biktima sa Marcelino District Hospital katuwang ang rescue unit ng Subic, Zambales. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, maagang inani ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim dahil sa banta ng Bagyong Lawin. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Magandang hapon, Ray. June, nagmamadali ang mga magsasaka sa Region 1 at Region 2 at Northern at Central Luzon para anihin ang kanilang mga pananim, partikular na ang palay. Kaninang makapananghali ay nadaanan ng UNTV News and Rescue ang mga magsasaka sa Oloreta, Pangasinan. Bagamat umuulan-ulan na ay patuloy pa rin nilang inaani ang kanilang pananim gamit ang mechanical harvester. Sa karaniwan ay pinatutuyo muna sa maghapon ang aanihing palay bago gapasin. Subalit dahil nga sa paparating na Bagyong Lawin ay sinikap na nilang unahin ito bago pamalugi ng mas malaki. Ayon naman sa OCD Region 2, hanggang sa ngayon ay hindi pa nila makuha ang kabuuang bilang ng mga pananim na hindi pa nasira ng dumaang Bagyong Karen. Ayon sa NDRRMC, halos 3 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng Bagyong Karen na karamihan ay nasa Central at Northern Luzon. Inaasahan yun na mas malaki ang magiging pinsala nitong Bagyong Silawin dahil sa lawak nito at yung lakas na halos doble na doon sa lakas ni Karen. Jun? Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa Baguio City. Mahigpit namang ipatutupad ng Philippine Coast Guard or PCG ang no-sail policy sa lahat ng mga pantalan at coastal area sa buong bansa dahil sa storm surge na posibleng idulot ng Bagyong Lawin. Ito ang balita ni Aiko Miguel.
Nakahanda na ang rescue equipment ng Philippine Coast Guard para sa posibleng pagkakaroon ng storm surge, bunsod ng inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Lawin. Ayon kay PCG spokesperson Commander Armand Balilio, mahigpit din nilang ipinatutupad ngayon ang no-sail policy sa lahat ng pantalan at coastal areas sa buong bansa. Diniretso na namin yung pagpaprohibit sa mga sakyang pandagat doon sa area. So definitely mga barko na maliit, malaki, mga inter-island, commercial, fishing boat, hindi na pwedeng maglayag. Patuloy din ang ginagawang pagbabantay sa mga coastline upang matiyak na walang papalaot sa gitna ng kasalukuyang kondisyon ng panahon. Chinek na rin yung mga local government units kung nakapalo yung mga bangka at kung meron pang naglayag na hindi namin alam. Nagbigay na rin ng notice to mariner ang PCG sa Metro Manila na nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 upang maiwasan ang anumang insidente sa laot. Pinapayuhan din ang publiko na makipagtulungan at sundin ang mga paalala at babala ng local government officials. Maaaring tumawag sa hotline ng PCG na 0917-PCG-DOTC upang iparating ang mga ulat at katanungan kaugnay sa mga biyahe sa mga pantalan. Sa kasalukuyan ay may 533 stranded passengers sa Bicol Region habang mahigit 30 naman sa Northeastern Luzon. 40 rolling cargos naman na ang stranded sa Tabaco Albay Port at Virac Catanduanes Port. 9 na vessel naman sa Tabaco Albay Port at 13 motor bangkas naman sa Bulan Sorsogon Port, Apari Port at San Vicente Port. Sa kabuuan ay may 62 ng mga sasakyang pandagat ang hindi makabiyahe dahil sa bagyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippine Coast Guard. Nagpatupad na ng preemptive evacuation ng Cordillera Region Disaster Risk Reduction Management Council sa mga lugar na maaapektuhan ng Bagyong Lawin. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Joshua Antonio, live. Yes, Joshua. Angela, simula pa kaninang alas 11 ng umaga ay puspusan na ang ginagawang panghihikayat ng mga otoridad sa mga residente dito sa Cordillera Region na magsagawa ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa inasahang pananalasa ng Bagyong Lawin na mararamdaman ngayong gabi. Kabilang sa mga residente na ipinalilikas ay ang mga nasa Barangay Lower Rakwari, Baguio City dahil ito ang catch base sa Luzon tuwing may bagyo at isang flood-prone area. Dahil dito maaga pa lang ay naging pake na ang mga residente at lumikas sa Aguinaldo Elementary School. Itinali naman ang ilan ng kanilang bahay sa takot na matangay ito ng malakas na bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense Cordillera, nasabihan na ang lahat ng mga nakatira sa mga delikadong lugar na magsagawa ng preemptive evacuation upang maiwasan ang anumang insidente. Kahapon, Angela, ay una nang sinuspende ni Apayao Governor Elias Bulut Jr. ang klase sa probinsya mula ngayong araw hanggang sa Biyernes dahil pa rin sa Bagyong Lawin, habang suspendido rin ang klase sa La Trinidad, Benguet bukas. Samantala, nag-abiso rin ang Department of Transportation Cordillera sa mga public utility van at bus na bumibiyahe palabas at papasok sa Cordillera Region na suspendido ang biyahe hanggang sa araw ng Biyernes. Kaninang alas 4 ng hapon ay halos zero visibility na ang Marcos Highway. Sa ngayon, Angela, hindi pa gaano kalakas ang buhos ng ulan dito sa bahagi ng Baguio City. Ngunit makapal naman ang fog na siya naman nagpapahirap sa mga motorista sa kanilang pagbiyahe. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, live na nagulat mula sa Baguio City. Umaasa naman ang pamahalaan na natuto na ang ating mga kababayan sa nagdaang Super Typhoon Yolanda upang mas mapaghandaan ang epekto ng Bagyong Lawin gaya ng storm surge. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naniniwala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na naging leksyon na ang Bagyong Yolanda upang mas makapag-ingat ang mga residente sa Northern Luzon. Sa ulat ng Pag-asa, bukod sa lakas ng hangin na aabot sa 220 km per hour, magdudulot ang bagyo ng landslide, pagbaha at storm surge na aabot ng 2 hanggang 5 metro. Lahat po siguro ng Pilipino ay nakakaalam na ng storm surge at kung ano ang pwedeng magawa nito. Ayaw nating mangyari ulit yung nangyari sa Tacloban and the rest of the provinces of Region 8 during Typhoon Yolanda.
Kaya lahat naman tayo mga Pilipino nakakaintindi na at natuto na doon sa mga leksyon na dala sa atin ng Yolanda. Tiniyak naman ng DILG na nakahanda na ang mga equipment na gagamitin sa clearing operations at muling pinayuhan ang mga residente na huwag magmatigas kapag pinalilikas ng local government units. Yung forced evacuation, katulad din ng preemptive evacuation, call po ito ng local government units. Mahigit 1 bilyong pisong pondo naman ang inihanda ng Department of Social Welfare and Development para sa mga maapektuhan ng Bagyong Lawin bukod pa sa pre-positioned food and non-food items sa LGU. The DSWD is closely coordinating with the Office of Civil Defense in those areas in ensuring that preparations are in place. Inatasan na ng DILG ang local government unit sa pamagitan ng Operation Listo Protocol kaugnay sa ban notice sa lahat ng tourist activities gaya ng mountaineering, diving at swimming sa lahat ng apektadong lugar ng Bagyong Lawin. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Pulong ng Pangulo sa Chinese leaders bukas, inaasahang tututok sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 5 sa 4 na lugar sa bansa dahil sa banta ng Super Typhoon Lawin. Mula sa Pag-asa DOST, ito ang balita ni Ross Salicos, live. Magandang gabi, Rosalie. Magandang gabi, June. Itinuturing na ngang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa itong bagyong Lawin dahil hindi pa man ito nagla-landfall. Kaninang 2:00 ng hapon ay itinuring na ito na super typhoon ng Pag-asa. Kaninang 4:00 ng hapon ay namataan ang sentro ng Bagyong Lawin sa layong 275 kilometers sa silangan timog silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 225 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot na sa 315 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw, tatama ang mata ng bagyo sa Cagayan Isabela area at tatawid sa Apayao, Ilocos Norte, patungong West Philippine Sea. Sa Cagayan Isabela area, inaasahan ng heavy to intense rainfall dahil ito ang tatamaan ng mata ng bagyo, samantalang moderate to heavy rainfall naman sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ngayon hanggang bukas. Ganito kalaki ang sakop at epekto ng 800 kilometrong lawak ng diametro ng bagyo. Ang Tropical Cyclone Warning Signal number 5 ay nakataas na sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao kung saan ang bugso ng hangin ay inaasahang aabot ng higit sa 220 kilometers per hour. Sa tindi ng hangin at ulan, posible itong magdulot ng malawakang pinsala sa lahat ng uri ng istruktura at produktong pang-agrikultura. Signal number 4 naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Calayan Group of Islands. Ang paghagupit ng Bagyong Lawin ay posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang signal number 3 naman sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Malaki ang posibilidad ng storm surge o daluyong na may taas na 5 metro. Kasing taas ito ng ikalawang palapag ng isang gusali sa mga coastal area ng Cagayan, Calayan Group of Islands, Isabela, Northern Aurora at Ilocos Norte. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, ibang bahagi ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales at Northern Quezon, kabilang na ang Polillo Islands. Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, iba pang bahagi ng Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Metro Manila. Samantala, hanggang sa mga oras na ito ay ongoing pa rin ang spilling operations sa mga dam ng Magat, Ambuklaw at Binga. June, bukas ng gabi o
Biyernes ng umaga inaasahan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Lawin, pero ang babala ng Pag-asa como alas 12 ng hating gabi mamaya ito tatama o madaling araw, kaya meron na lamang higit 6 na oras yung ating mga kababayan sa mga lugar na lubhang maapektuhan nitong bagyo, lalo na't inaasahan nating patutumbahin ang mga poste ng kuryente, gayon din ang mga communication services. Ngayon pa lang ay lumikas na sa ligtas na lugar yung ating mga kababayan na lubhang maapektuhan nitong Bagyong Lawin. Manatili po tayong mag-ingat at syempre higit sa lahat ay ingatan tayo ng Panginoon sa ating mga paghahanda dito sa Bagyong Lawin. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosa Licos, nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Suspindido na ang pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa banta ng Bagyong Lawin. All levels ang walang pasok sa Baguio City, Nueva Ecija at San Fernando, La Union bukas. Habang October 19 hanggang 21 naman, suspindido ang pasok sa lahat ng antas sa Santiago at Ilagan City sa Isabela, Apayao Province at Licuan Baay sa Aurora. Paalala ng Department of Education, otomatikong suspendido ang pasok sa mga paaralan sa mga lugar na may nakataas na babala ng bagyo. Ang local government unit naman ang may poder na magsuspindi ng klase kung nakararanas ng masamang lagay ng panahon ang mga lugar na walang nakataas na tropical cyclone warning. Samantala, kanselado na rin ang biyahe ng ilang eroplano dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Sa anunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa mga kinansela ay ang biyahe ng Cebu Pacific at Philippine Airlines papunta at pabalik ng Maynila, Patugegaraw, Davao at Puerto Princesa. Sa pagtaya ng MIAA, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga biyaheng makakansela lalo't patuloy na lumalakas ang bagyo na inaasahang mananalasa sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Nagpatupad na ng forced evacuation ng mga otoridad sa mga nakatira sa mabababang lugar sa Isabela. Mula sa Isabela, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Angela, magandang gabi. 10 bayan na sa Isabela ang nagpatupad ngayon ng forced evacuations dahil na rin sa inaasahang magiging epekto ng paglandfall ng Bagyong Lawin sa lalawigan. Ang mga inilikas ay ang mga nakatira sa mga coastal areas sa Dinapigi, Palanan at Divilican. Gayon din ang mga nakatira sa Makunakon, Tabagan, Tumawini, Santo Tomas, Santa Maria at Ilagan. Ipinag-utos ni Isabela Governor Faustino D. III sa Philippine National Police na hulihin ang sinumang susuway sa ginagawang forced evacuation. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng bawat Isabelenyo sa pagsama ng Bagyong Lawin. Kagabi ay nagpalabas ng 2 executive order si Governor D para sa pagsuspinde ng klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan hanggang bukas. Inatasan na rin ni Governor D ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang zero casualty. Inatasan din ng PDRRMC ang Philippine Army na tumulong sa DPWH, Isabela Electric Cooperative at Iselco 2 sa pagpuputol ng mga sanga ng mga punong kahoy sa mga National Highway at Interior Barangay. Sa ngayon, Angela, ay nararanasan ang malakas na buhos ng ulan dito sa Kabagan, Isabela. Yan muna ang update live dito sa Kabagan. Balik sa iyo, Angela. Grace, may mga ilang residente pa rin ba na ayaw pa rin lumikas at o iwanan ang kanilang mga bahay? Meron, Angela, pa rin talaga na merong mga residente sa Kabagan na ayaw pa rin magsilikas bagamat hindi pa sinabi na ng ating mga otoridad na lumikas na para sa makaiwas sa mas matinding pinsala ng lawin. Ay meron pa rin po talagang mga residente na hindi pa rin po nag-evacuate. Grace, nakahanda na rin ba ang mga tubig at mga pagkain na kakailanganin itong mga evacuees? Yes, Angela, naka-ready na yung ating pong mga relief goods na inihanda ng DSWD ng Isabela para po sa mga mapektuhan ng Bagyong Lawin. Okay, maraming salamat sa iyo at mag-ingat kayo dyan. Grace Doctolero mula sa Isabela. Nakaposisyon na ang relief goods at rescue units sa Bulacan at Lawag City sa Ilocos Norte bilang paghahanda sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Ito ang balita ni Toto Fabros.
Maaga pa lamang ay naghahanda ng lokal na pamahalaan ng Lawag City sa posibleng epekto ng bagyong Lawin sa lalawigan. Inilabas ng rubber boats at inalerto ng lahat ng rescue unit upang magbantay sa mga lugar na maaaring bayuhin ng bagyo. Nagpatupad na rin ng forced evacuation sa mga nakatira sa coastal at low-lying areas. Ayon sa Lawag City Disaster Risk Reduction and Management Council, pinalikas na nila ang mga residente malapit sa dagat gaya ng Kaawakan, Gabon, Lapas at Kalayab dahil sa banta ng storm surge bunsod ng bagyo. Ang mga pampublikong paaralan sa Lawag City ang magsisilbing evacuation center ng mga lilikas. Samantala sa bahagi naman ng Bulacan ay nakaposisyon na rin ang fire trucks at rescue equipment upang agad makaresponde sa mga maiipit sa baha. Mahigit 10,000 relief goods na rin ang nihanda para sa mga lilikas mula sa kanilang mga tahanan. Namomonitor natin, isang linggo pa lamang yung pagdating ng typhoon. Alam natin kung ano ang rainfall at alam natin kung saan babagsak. So properly guided tayo rito. Tututukan rin ng lokal na pamahalaan ang Angat, Ipo at Bustos Dam na sa ngayon ay nasa normal pa ang water level. Ngunit payo ng mga otoridad, huwag nang hintayin tumaas ang baha at agad nang lumikas sa ligtas na lugar. Toto Pabros, UNTV News and Rescue, Ilocos Norte. Sa ibang balita, nilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi pa maituturing na pinal ang pagpapatigil sa joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Magpipresenta pa ng posisyon sa harap ng mga miyembro ng gabinete sa susunod na buwan ang Department of National Defense sa planong pagpapatigil ng Philippine-United States Joint Military Exercises. Ayon kay Secretary Delfin Lorenzana, ito ang pinag-utos sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte bago anya maglabas ng pinala desisyon kung ito-terminate ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at ang Visiting Forces Agreement o VFA. He said, I will need the inputs of the cabinet to make the decision. So, as of now, sir, there is no decision to suspend the training next year. EDCA is still on, the visiting force is still on, and everything here is going on, sir. Hindi naman masabi ni Secretary Lorenzana kung bakit sinabi ni Pangulo na kailangan ng ipatigil ang EDCA at VFA kung makatutulong naman ito sa bansa. I really don't know because the President has been issuing this statement without first consulting the cabinet, sir. Ayon pa kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, inaasang makakapaglabas ng pinala-desisyon ng Pangulo kung ito-terminate ang EDCA sa oras na matapos ang kanilang presentasyon sa gabinete. Matapos sagutin ni Secretary Lorenzana ang mga tanong ng mga miyembro ng Commission on Appointments, nakumpirma na rin ang pagtatalaga sa kanya at kay Executive Secretary Salvador Medialdea sa gabinete. Naaprobahan rin ang appointments na Ambassador to Qatar Alan Timbayan, Ambassador to Spain Philip Luwilier, Ambassador to the Great Britain and Northern Ireland Antonio Lagmadeo at Ambassador to Malaysia Charles Jose. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. at 22 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pagkakasama ng Ninoy Aquino International Airport sa listahan ng worst airport in Asia, gagawing batayan ng Manila International Airport Authority sa pagsasaayos ng paliparan. Posibleng may pananagutan sa umunoy paglaganap ng droga sa New Bilibid prisons sina Senator Laila de Lima at iba pang opisyal, batay sa report ng House Committee on Justice. Ilang panukalang batas din ang isinusulong ng komite upang masolusyonan ang problema sa National Penitentiary. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Sa kopya ng report ng House Committee on Justice kaugnay ng resulta ng investigasyon sa umunoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison, batay sa committee report, sa 4 na beses na ginawang pagdinig, malinaw na may mga sindikato at kalakalan ng droga sa NBP noong panahon ng pangangasiwa ni dating Department of Justice Secretary Laila De Lima, batay na rin sa ginawang pagsasalaysay ng mga testigo sa investigasyon. Hinihimok rin ng komite ang DOJ na gumawa ng malalimang investigasyon sa naging papel ni De Lima sa NBP drug trade. Base pa sa ulat, lahat ng ebidensya ay itinuturo ang kanyang posibleng kinalaman at pananagutan sa naturang mga iligal na aktibidad. Ngunit ipapaubayan ng komite sa DOJ at sa Ombudsman ang pagdetermina sa pagsasampa ng reklamo laban sa dating DOJ Secretary. Hinimok rin ng House Justice Body ang Justice Department na gawing basihan ng mga naging testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos na una nang umamin sa kanyang partisipasyon sa Bilibid drug trade upang maihabla ang ibang mga opisyal at personalidad na sangkot sa issue. Maging ang posibleng kinalaman ni dating Bucor Director Franklin Bucayo sa drug trade ay pinatitingnan rin ng komite. Ipinauubayan na rin ng House Committee on Justice sa DOJ ang investigasyon sa posibleng pananagutan ng ibang opisyal ng NBP, mga superintendents at jail guards na base sa mga naging testimonya ng Bilibid inmates na may posibleng pananagutan rin sa iligal na gawain sa pambansang kulungan. Kaugnay nito, patuloy naman na tinututulan ng House Minority Group ang hindi pagre-rekomenda ng Justice Committee na makasuhan ng mga umano'y sangkot sa illegal drug trade sa Bilibid. Very simple, sasabihin mo lang yung kung ano yung minanifest ng committee report is glaring already. It's sufficient enough to say o sabihin ng chairman, we recommend filing of criminal charges against this chat. Nandun lahat. O di tapos na. Dahil sa issue ng NBP illegal drug trade, ilan naman sa ipinanukala ng komite sa lower house ang pagbabalik ng death penalty sa mga kaso ng droga, pag-amyenda sa Anti-Wiretapping Law, Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. Gayon din ang paglalagay sa Bucor at BJMP sa isang departamento. Inirekomenda rin ng komite na tanggalin at pagbawalan ang pagbubuo ng mga gang sa NBP at iba pang kulungan. Mas mahigpit na pagpapatupad ng polisiya kaugnay ng pagpapasok ng mga iligal na kontrabando at paggamit ng state-of-the-art jamming device upang maiwasan ang komunikasyon ng mga inmates. Nakatakdang isa lang ngayong hapon sa plenaryo ang naturang committee report para sa pag-aproba nito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inaprubahan na ng House Committee on Constitutional Amendments ang panukalang amyendahan ng saligang batas sa bansa sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Pagkatapos ng mainitang debate sa usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon, nagkasundo na rin ang mga miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments. Sa isinagawang botohan, 32 mambabatas ang sumang-ayon na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, habang 7 ang disang-ayon at 3 ang abstain. Shows that the Committee on Constitutional Amendment approves the concurrent resolution calling on the Congress of the Philippines to constitute itself as a constituent assembly for the purpose of proposing amendments to or revisions of the 1987 Constitution. Ipinaliwanag naman ng ilang mambabatas ang dahilan ng kanilang hindi pagsang-ayon sa CONAS. In a joint session assembled, there should be a participation of the Senate and the House of Representatives. Therefore, in that line of argument, Mr. Chair, I will say and I will vote no. Ito po ay pagsasawalang bahala sa damdamin ng maraming mga leader ng ating lipunan. Sa CONAS, mismong mga miyembro ng Kamara at Senado ang mag-aamyenda sa 1987 Constitution. Isang technical working group ang binuo ng komite na siyang mag-aaral ng panukalang amyendahan ng konstitusyon bago isalang sa plenaryo. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tiwala naman
naman si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging positibo ang resulta ng 4 na araw niyang state visit sa China. Bukas, nakatakda ang pulong ng Pangulo sa Chinese leaders na inaasahang tututok sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Ito ang balita ni Dulce Alarcon. Plenty happiness for my country. Ito ang naging reaksyon ng Pangulong Rodrigo Duterte pagdating niya kasama ang kanyang delegasyon pasado alas 8 kagabi sa Beijing International Airport sa China. Ayon sa Pangulo, positibo siya sa magiging resulta ng kanyang pagbisita sa bansa. Partikular ang anyay mabubuksang oportunidad para sa mga Pilipino. Ayon naman sa Chinese sources na malapit sa liderato ng China, may posibilidad na bigyan ng Chinese government ng pagkakataon ang mga Pilipino na makapangisda sa pinag-aagawang teritoryo, ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon. Mamayang gabi, inaasahang makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Grand Hyatt Beijing Hotel upang kumustahin ang kanilang kalagayan at ibalita ang mga nangyayaring pagbabago sa Pilipinas. Bukas naman ay magiging busy ang Pangulo dahil sa puno ang schedule nito, kabilang na ang nakatakdang pakikipagkita kay Chinese President Xi Jinping. Kabilang sa inasahang tatalakayin sa bilateral meeting ay ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Maging ang Chinese community ay nakaabang sa magiging resulta ng bilateral talks o kung paano uungkatin ni Pangulong Duterte ang West Philippine Sea dispute. Ngunit sinabi ni Pangulong Duterte na hindi bahagi ng pag-uusapan nila ng kanyang Chinese counterpart ang issue ng agawan ng teritoryo. No, that is not in the topic. It's on the agenda. It might crop up, but it's going to be a soft landing for everybody. No impositions and nothing. Maliban sa pagpapalawak ng trade relations, inaasahang mapag-uusapan sa state visit ng Pangulong Duterte ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at China laban sa iligal na droga. Dulce Alarcon, UNTV News and Rescue, Beijing, China. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Philam, Quezon City. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon. Magandang gabi dito sa may area ng EDSA Philam. Medyo nagkakaroon na ng konting problema lalo na dun sa mga pupunta ng Quezon Avenue dahil itong service road ng EDSA Quezon Avenue ay umabot na hanggang dito sa Philam ang sitwasyon ng trapiko. Medyo mabigat na nga ngayon kaya para sa ating mga kababayan na bibiyahe papunta dyan sa may area ng Quezon Ave, narito po ang inyong gabay sa trapiko. Itong area na ito ng EDSA Philam ay medyo tumukod na itong traffic. Simula yan dyan sa may area malapit sa MRT North Avenue Station at hanggang dito sa may service road ng EDSA Quezon Avenue. At hindi lang yan, itong area naman southbound lane ng EDSA patungo dyan sa may Nia Road at Cubao ay medyo moderate to heavy rin ang daloy ng mga sakyan. Pero wag kayo mag-alala dahil itong northbound lane magmula dyan sa may Nia Road at dyan sa may Quezon Ave ay maagaan naman ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating kayo dito sa may area ng North Avenue. Medyo naging epektibo yung paglalagay o paglilimita ng mga U-turn slots ng MMDA at PNP-HPG at nakita natin na hindi nagkaroon ng traffic sa may area ng North Ave. Yun nga lang, yung southbound lane medyo nagkakaproblema unlike kahapon na medyo maluwag dito sa may area ng EDSA Philam. Tingnan natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang area ng EDSA Guadalupe. Wala po sa may area na yan ng Guadalupe going to Shaw Boulevard, moderate to heavy traffic na po tayo sa oras na ito, lalo na po dyan sa may area going po ng Mandaluyong. Magmula po sa Ayala sa may Makati, mabagal na po ang daloy ng mga sakyan, tuloy-tuloy po hanggang sa may Buendia at sa may Orense, Guadalupe. Yan pong traffic na yan, tuloy-tuloy hanggang makarating po kayo ng Ortigas. Yung papunta naman po ng Makati, magsimula pa lamang sa crossing Mandaluyong, traffic na po hanggang dyan sa may area ng Shaw at kasama na pong Orense, Guadalupe, tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Buendia at ng Makati area. Punta naman po natin ang Baclaran Rojas Boulevard. Sa mga manggagaling po ng Baclaran papunta po ng Maynila, light to moderate traffic po tayo sa area na yan. May kaunting pagbabagal po sa harap ng CCP Complex pero after po dyan magiging maluwag naman ang pagbiyahe hanggang makarating po kayo dyan sa may Anda Circle. Yung Baclaran naman going to Coastal Road, lalo na po sa mga uuwi papunta ng Makati, light to moderate traffic din po, walang masyado maging problema sa oras po na ito.
Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding po bukas ay ito pong mga may sasakyan na plate number tatapos sa 7 at 8 bawal po sa malansangan sa Metro Manila. Wala na pong pinapatupad na window hours ang PNP at ang PNP HPG at ang MMDA. Yan po ating traffic update. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nagulat mula sa EDSA Philam, Quezon City. Isang welcome development para sa Manila International Airport Authority o MIAA ang resulta ng isang travel survey kung saan napabilang sa top 5 worst airports sa Asia ang Pilipinas. Ayon sa MIAA, gagamitin nila itong batayan upang mas mapaganda pa ang pasilidad sa mga paliparan. Ito ang balita ni Joanne Nano. Bagamat positibo ang pagtanggap ni Manila International Airport Authority General Manager Edmond Real sa resulta ng travel survey na inilabas ng website na www.sleepingairports.net, questionable aniya ang panahon kung kailan ito isinagawa. Yes, it's a good guide for us. I welcome those. Pero tingnan ho natin kung kailan ho talaga ginanap yung pagsusurvey. Base ho sa aking nabasa, October 15, that was about almost a year ago. So, sa akin bakit isang taon bago lumabas ho yun? Subalit paglilinaw ni Monreal, makatutulong ang naturang survey upang lalo pang mapagbuti ang kanilang serbisyo para sa lahat ng mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport. Then again, I am not saying that it's not credible. Mabuti ho mayroon kami pagbabasihan kung ano talaga ang ating current situation. Magiging guide ho yan sa namin para kung anong dapat namin tugunan. Sa inilabas na artikulo ng nabanggit na travel website, nakasaad na ikalima ang NAIA sa worst airport sa buong Asia dahil sa mga reklamo kaugnay ng Tanimbala scam, problema sa air conditioning system, kakulangan sa mga upuan, komplikadong terminal transfer at iba pang mga issue. Depensa naman ng MIAA, sa ngayon ay naialis na nila ang mga kaso ng Tanimbala sa paliparan sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. I'd like to assure the public na wala na hong ganon nangyayari. Although I am not saying that walang nagdadala ng bala. Meron pa ho kaming na-intercept. We're talking about recent count ho namin about 16 incidents. Pero hindi na ho sila na-apprehend at nakakalis na ho sila right after we document and confiscate the bullets. Bukod sa pag-aalis ng mga kaso ng Tanimbala, tinututukan na rin sa ngayon ng pamunuan ng NAIA ang pagsasaayos ng iba pang mga pasilidad ng paliparan, gaya ng pagsasaayos ng mga sirang chiller sa Terminal 2 at ang pagdaragdag ng mga nasa 500 mga upuan sa waiting area para sa mga pasahero sa Terminal 3. Muli namang humingi ng pangunawa at kooperasyon sa publiko ang MIAA at nangakong pagbubutihin pa ang kanilang serbisyo sa mga pasahero ng paliparan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Una sa atong mga balitang PROMD. Nakita na ang patay nga lawas sa usa ka mananagat nga nalunod sa panahon nga milabay ang bagyong Karen sa Nasugbu, Batangas. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng palayan ang winasak ng bagyong Karen sa mga probinsya ng Batangas, Rizal at Quezon. 1,700 pamilya sa 71 barangay naman ang inilikas dahil kay Karen. Natagpuan na rin kahapon ang bangkay ni Mac Neil Zacarias na nalunod sa ilog ng Bilaran, Nasugbu, Batangas matapos umano itong pulikatin. Si Zacarias kasama ang isa pa ay nagtungo sa ilog upang mangisda noong linggo kung saan nakataas ang signal number 1 sa probinsya. Isa lang na masaklap, halos wala ng tubig, o wala ng ulan sa atin, pero sanhi ng kapababayaan sa sarili ay naging biktima. Nagpulong naman ngayong araw ang mga tauhan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bagyong Lawin. Layo nito na maiwasan ang mga casualty sa riyon, lalo pat hindi naman dito ang sentro ng bagyo. Mamamayan na lang siguro ang makikiusap tayo ng makinig lang sa mga himpilan ng radio, sa mga telebisyon, sa UNTV, yung mga babalang ibinibigay ng otoridad. Tulad nito, hindi dapat tayo magkaroon ng casualty sa Nasugbu kung sinunod lang.
Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa probinsya ng Laguna, Cavite at Rizal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Subak ang Davao City Chamber of Commerce and Industry sa petisyon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP nga dugang usa ka gatos og 63 pesos sa sweldo sa mga empleyado sa Region 11. Niadtong Abril pa nagsumite og petisyon ang TUCP aron patasan ang sweldo sa mga trabahante sa rehiyon tungod sa pagtaas usab sa presyo sa mga palaliton. Apan sumala sa mga business groups, dili nila kayang sustenihan ang maong hangyo sa TUCP. O kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. And for the news abroad, final preparations are underway in Las Vegas, Nevada for Wednesday's presidential debate at the University of Nevada. The third and final debate between Democratic presidential nominee Hillary Clinton and Republican nominee Donald Trump comes as opinion polls show Trump falling further behind Clinton in recent days. As the debate approaches, Trump has intensified his allegations that the November 8 election is rigged against him. Over the last few weeks, Trump has been embroiled in one controversy after another, deflecting the debate away from the sort of policy topics such as taxes, security, and economy that normally dominate the final push in presidential campaigns. The final presidential debate will be held on Wednesday evening in Las Vegas. Venezuela's Electoral Council has announced that the state elections will be delayed until 2017, spurring criticisms that the body is sheltering the ruling party from popular defeat. Raymar Orejenes reports. Elecciones para Venezolano del Estado Gobernaciones se llevará a cabo en 2017 en lugar de diciembre de que previamente se espera. 23 de estado del gobernador de 4 años términos fueron para poner fin a principios de enero con las elecciones anticipadas para diciembre. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Los funcionarios del gobierno han dicho medidas excepcionales se justifican en Venezuela debido a un Estados Unidos-led guerra económica en contra de ellos y el precio del petróleo accidente que tiene recorte nacional de los ingresos. Pero las encuestas de opinión muestran ellos actualmente tarifa mal en cualquier elección y fuentes gubernamentales han dicho que están esperando por un precio del petróleo recuperación para ayudar a su causa. La oposición democrática Unidad Coalición está empujando un referéndum de este año para eliminar el presidente de Nicolás Maduro. Venezuela's siguiente presidencial votación se debe al final de 2018. Maduro, quien reemplazó el popular Hugo Chávez en 2013 después de su muerte, se ha visto sus calificaciones mitad de a más de 20% en medio de una profunda crisis económica de la OPEP Nación. Raymar Orejenes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Binatilyo po na mayroong eosinophilic granuloma o benign bone tumor ang matagumpay na naoperahan sa tulong ng Serbisyong Kasambahay at De Los Santos Medical Center. Ito ang balita ni June Soriao. Noong Agosto, lumapit si Aling Rosalie Baracael sa programang Serbisyong Kasangbahay upang idulog ang problema ng 15 anyos na anak na si Joshua. Buwan ng Hunyo ng unang makapa ni Joshua ang bukol sa ulo at patuloy itong lumalaki sa mga nakalipas na araw. Anong problema natin, Rosalie? Yung pong anak ko may bukol po kasi sa kanang ulo dito. Yung lahat ng kung ano yung meron kayo, dalhin na lang din ninyo, no? At i-assist din kayo ng ating mga kasama para ma-assess kung ano ba talaga yung dahilan ng bukol na yun. Kasi baka mamaya kailangan bang tanggalin, kailangan bang operahin. Agad naman itong inilapit ng programa sa De Los Santos Medical Center.
Ayon kay Dr. Emmanuel Pama, isang neurosurgeon, si Joshua ay mayroong eosinophilic granuloma o isang very rare benign bone tumor at kailangang isailalim sa surgical procedure na temporal craniotomy. This is eosinophilic granuloma. No? Ang ginagawa namin dito is, kumbaga, debridement, ibig sabihin, lilinisan namin yung buo, yung lugar around this area kasi dyan sila nanggagaling. Base dito sa nakikita natin, mukha namang hindi involved yung buto. Okay? Pero during surgery, doon namin nakikita, and true enough, tumigil yung infection o yung problema doon sa balot ng utak. So, ibig sabihin, hindi naman maapektuhan yung utak. Sa kasalukuyan ay hindi pa matukoy ng mga eksperto ang root cause ng eosinophilic granuloma. Samantala, lubos namang nagpapasalamat si Aling Rosalie sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center dahil matagumpay na naoperahan ang kanyang anak. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa mga doktor na umasikaso para ma-opera po siya. Maraming salamat po sa Diyos at sa mga taong may mabuting puso na walang sawang tumutulong sa mga katulad po naming kapuspalad. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagpa-opera sa pamamagitan ni Kuya Daniel Rason at ng kanyang programa na Serbisyo Kasangbahay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Dalawa sa internationally acclaimed Filipino performers ang magsasama-sama sa isang konsyerto ngayong Oktubre. Ito ang balita ni Adjes Carrion. Abala man sa kani-kanilang schedule abroad ang dalawa sa kinikilalang world-class performers na sina Journey frontman Arnel Pineda at X Factor UK finalist Fort Impact. Naglaan sila ng araw upang magsama sa isang benefit concert sa Parañaque City. Sinamantala muna ni Arnel ang kanyang bakasyon bilang bokalista ng Journey upang gumawa ng mga proyekto sa Pilipinas. Tour with the band again next year. It's been going strong for the past 9 years. It will be my 10th year with the band. So, yeah. Pagkatapos ng naturang concert, magre-recording naman ang Sarcado Sisters para sa kanilang debut album bilang Fort Impact. Title pa lang po talagang lahat ng mga artists na naka-line up, powerhouse talaga yung in terms of vocal, performances. So, ma-expect po nila sa group namin is of course yung impact talaga ng performances. Sing and dance, harmonies. Isa sa abangang bilang sa Powerhouse Concert ay ang collaboration ng mga naturang performer. I'm very grateful na marami pa rin nakakaisip na isama ako sa mga project nila. So this is such a great blessing. At the same time, marami ako matututunan sa mga makakasama ko na mga bata. Makakasama rin sa naturang concert ang dalawang nakalista sa Wishclusive Millionaires Club ng Wish 1075 dahil sa kanilang million views na sina Michael Pangalingan at Morissette. Ipinakikilala naman ng producer nito na Lucky 7 Koi Production ang baguang singers na sina Mayumi at grupong Toms. Isa sa media partner ng Powerhouse Concert ay ang Wish 1075. Adjes Carrion, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Yan po ang ating balita sa Entertainment Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Gusto niyo manood? Libre? Ticket ako. Yes. Wow! Binibenta. Bigyan mo kami. Ay, akala ko ibibigay mo. Akala ko libre. Maraming salamat, Talia. At yan ang ating naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.